Nakatakdang magpulong sa sidelines ng 2023 APEC Summit sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping at posibleng bukas raw yang mangyari. Sabi ni Pangulong Marcos, tatalakayin niya ang tensyon sa West Philippine Sea. We will get the view of the Chinese President on what we can do to bring down the temperature, to not escalate the situation in the West Philippine Sea. And we will put all of these together so as we'll be able to strategize for the near future on what the Philippines' role will be, or what is the proper Philippines role in the West Philippines. Ang iba pang balita kaugnay sa APEC Summit sa Amerika ihahatid namin maya-maya lamang. Pareho nang naiuwi ang mga labi ng mag-live-in partner na binaril habang nasa loob ng bus sa Nueva Ecija. Isa po sa mga tinitingnan ngayon sa investigasyon ang alitan ng babaeng biktima at kanyang anak. Mula sa Isabela, may ulat on the spot si Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Russell? Connie, pasado alas 7 kaninang umaga nang maiuwi dito sa Cauayan City, Isabela, ang labi ng babaeng biktima nga namatay sa pamaril sa loob ng isang pampasaherong bus sa Karanglan, Nueva Ecija. At iyak at labis na paghihinagpis ang sumalubong sa mga labi nito. Inilagak ang labi ng biktima sa chapel ng isang punerarya alinsunod sa kagustuhan ng kanyang anak na isa sa person of interest sa nangyaring krimen. Ayon sa hepe ng Karanglan Police, si Police Major Ray Ian Agliang, may hidwaan ng babaeng biktima at anak niya. Nag-ugat umano ito sa pagsasampa ng kasong carnapping at robbery ng ina sa kanyang anak na nakalaya matapos makapagpiyansa. Hindi man natuloy ang autopsy sa bangkay ng biktima sa Karanglan, Nueva Ecija kung saan nangyari ang pamaril, umaasa pa rin ang mga kapatid ng biktima na papabor sa autopsy ang asawa at anak ng biktima. Kinumpirma ng kapatid ng biktima na may alitan nga ang babaeng biktima at anak niya. Huli raw silang nagkausap ng biktima noong November 8 na dadalo sana sa hearing sa kaso. Napakabait yung kapatid ko. Wala akong ibang kaaway niya, kundi itong case na lang ito, yung kaso na lang ito na hinaharap niya ang alam kong dahilan kung bakit siya pinaslang ng ganito na wala siyang kalaban-laban. Pinatay na lang siya ng ganyan na walang basta-basta na parang hayop. Kaya ang masasabi ko sa gumawa nito, napaka-brutal ang ginawa niya. Lahat naman po ng motibo doon sa mga biktima ay lahat ng anggulo ng motibo ay tinitingnan po natin. Yung sa anak, yung sa negosyo, yung sa pwede rin po kasi yung sa love triangle. Lahat po ng motibo ay ating sinisiyasat. Yes po, kasi po ito pong biktimang babae ay kinasuhan niya po itong kanyang anak ng carnapping at robbery. Ayon sa pulisya, itinanggi ng anak ang mga aligasyon laban sa kanya batay sa pagtatanong-tanong ng mga investigador at tumanggi ring magsalita sa harap ng kamera ang ama ng biktima. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect sa krimen. Pina-enhance ang viral na dashcam video para sila'y mamukhaan. Ayon sa pulisya, may mga puwersa na rin silang tumulak pa Isabela at Nueva Vizcaya para sa karagdagang impormasyon sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon. Connie, ayon sa pulisya, nag-interview na rin sila sa ilang pasahero ng bus kung saan nangyari ang pamaril at hindi raw nila namukaan ang dalawang gunman dahil habang nasa biyahe, magkahiwalay sila ng upuan at nagtakip sila ng mukha gamit ang kurtina ng bus. 6 na basyo ng bala ng caliber 45 na baril ang na-recover ng mga pulis sa pinangyarihan ng insidente. At yan mula ang latest mula rito sa Cauayan City, Isabela. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Kasunod po ng pamamaril sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija, pinag-aaralang ibalik ang mga bus marshals para magbantay sa mga biyaheng malalayo po ang destinasyon. Sabi ng Philippine National Police, ito rin ang ginawang hakbang sa Mindanao noon dahil sa mga insidente ng pambobomba roon. Dahil dito, mas hinigpitan ang seguridad sa mga terminal sa Metro Manila at ilang probinsya.
Sa PITX, isa-isang ininspeksyon ang mga pasahero at kanilang bagahe. Ganito rin sa Dagupan City. Pinagtatanggal ang suot na sombrero ng pasahero at pinagbabawal ang pagdadala ng mga matatalim o matutulis na bagay. Hinihintay na lamang po ang report ng mga pamunuan ng bus bago maglabas ng direktiba ang LTFRB. May babala ang LTFRB sa grupong piston na nagkasa ng tigil pasada sa Lunes, November 20. Ayon po kay LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guares III, posibleng suspindihin o bawian ng prangkisa ang mga jeep na lalahok sa 3 araw na tigil pasada. Ang transport strike taliwas umano sa usapan ng gobyerno at PUV operators at drivers na pribilehiyo ang pagkakaroon ng prangkisa. Sa kabila nito, ginarantya ni Guares na kaunti o walang pagiging impact ang transport strike. Nasa 12 ruta lamang daw sa Metro Manila ang posibleng maapektuhan. At kaugnay po nito, naglabas na ng special permit ang LTFRB para sa mga jeepney na papasada sa apektadong ruta. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga LGU para magbigay ng mga libreng sakay. Makakapanayam din po natin ang grupong piston, kaugnay niyan mamaya. Ito na ang mabilisang balita. Pansamantala nakalaya matapos magpiyansa ang estudyanteng bumaril at nanakit sa kapwa niya estudyanteng babae sa Tugigaraw, Cagayan. May kasong frustrated murder at paglabag sa Omnibus Election Code ang estudyanteng si Christian Rafael Ramos. Kaugnay sa nag-viral na pagbaril at pananakit niya sa kapwa estudyanteng, inoobserbahan na pa rin ngayon sa ospital. 236,000 pesos ang binayarang piyansa. Patay naman ang isang SK kagawad sa Hinigaran, Negros Occidental matapos makuryente. Ayon sa pulisya, umakyat sa bubong ng kanilang health center si Mark Petrolino para sana tingnan ang linya ng kuryente dahil sa hinihinalang iligal na koneksyon. Aksidente niyang nahawakan ng live wire at nahulog mula sa bubong. Dead on arrival siya sa ospital. Magandang umaga mga kapuso, nasa loob na ng Philippine Air Responsibility ang binabantayan nating low pressure area. Namata niya ng pag-asa sa layong 935 km silangan ng northeastern Mindanao. Sa loob ng 24 oras, mababa ang tsansang maging bagyo uli ang nasabing low pressure area pero imamonitor pa rin daw ito ng ahensya sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nagpapaulan na sa ilang bahagi ng bansa ang trough o extension ng low pressure area bukod pa sa shear line o nagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Partikular na apektado ang Bicol Region, ang Northern Samar, Eastern Samar, Caraga Region, Davao de Oro, Davao Oriental, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Umiiral naman ang amihan sa buong Luzon habang local thunderstorms ang maaasahan sa ibang panig ng ating bansa. Sa mga susunod na oras, malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang uulanin base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible rin ang ulan sa ilang panig ng Northern Luzon. Maulang weekend ang dapat na paghandaan ng mga kapuso natin sa Mimaropa Region. Kasama dyan ang Bicol, Visayas at ang Mindanao. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Posible naman ang heavy to intense rain sa maaaring magdulot ng baha o kaya naman ay landslide. Mas makakaasa sa maayos sa panahon ang nalalabing bahagi ng Luzon, bagaman may posibilidad pa rin ng ulan. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong araw at sa darating na weekend. Sa mga kapuso naman nating mangingisda o may maliliit na sakyang pandagat, iwasan po munang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Provinces, kasama dyan ang Cagayan, Isabela, Aurora, ilang panig ng Quezon, ang Catanduanes at ilang panig ng Northern Samar, kasama ng Surigao del Norte at Kalayaan Islands. Lubha kasing maalon ngayon dahil sa amihan. Tricycle sa Nueva Ecija tumaob matapos mahagip ng kotse at 2 truck nagsalpukan sa Sorsogon City. Balita hatid ni James Agustin. Kita sa CCTV ang salpukan ng 2 truck sa barangay Ginlahon sa Sorsogon City. Ayon sa mga otoridad, nasa kabilang linya na ang isang truck, kaya ito nabangga sa kasalubong na truck. Binawian ng buhay ang driver ng nakabanggang truck, habang 3 naman ang sugatan. Sa bayan ng San Pascual sa Batangas, nahulog sa sinasakyan tricycle ang 57 taong gulang na si Danilo Cabagyo. Nabangga kasi sila ng kasunod na van matapos itong magtangkang mag-overtake sa tricycle. Ito po ay same direction pababa ng Padre Castillo. Ngayon, itong van, nabangga niya sa likod itong tricycle na kung saan tumalsik ang angkas nitong
driver ng tricycle. Hindi naman kabilisan, ma'am, itong van sa takbo. Na-miscalculate niya yung pag-overtake dun sa tricycle. Nasabitan niya yung gilid ng tricycle. Yun ang naging dahilan. Isinugod sa ospital si Cabagyo pero binawian siya ng buhay kalaunan. Sugatan din ang driver ng tricycle. Hawak naman na ng pulisya ang driver ng van. Overtake po talaga ako para malampasan. Pag overtake ko po, bigla rin pong pumasok. Humingi rin po ako ng pasensya sa hindi ko naman po kagustuhan ng nagawa ko. Kumbinsido ang mga kaanak ni Cabagyo na aksidente lang ang nangyari, pero itutuloy nila ang pagsasampa ng reklamo laban sa driver ng van. Bumaliktad ang tricycle na yan sa gitna ng Maharlika Highway sa Talavera, Nueva Ecija. Nahagip daw kasi ang tricycle ng isang kotse na nag-overtake. Nagpaikot-ikot pa ang tricycle hanggang sa tumaob ito. Nagtamo ng minor injuries ang tricycle driver at ang pasahero nito. Nasa maayos naman na silang kalagayan. Tumulong ang driver ng kotse sa mga biktima. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Friday mga mare! Nakitili po ang inyong kumare sa fan meet ng South Korean actor na si Choi Woo-shik kahapon. 나의 가장자리 떠난 적 없는 너에 대한 기억. Inspired ang title ng event na Pinky Promise sa pangako ni Woo-shik na from online magpapakilig din siya face-to-face. Sumikat ang aktor sa kanyang performance sa critically acclaimed films na Parasite at Train to Busan. May special participation pa ang kanyang Wooga Squad sa fan meet. May pa-video greeting at hot seat questions lang naman sina Park Seo-joon, Park Young-sik at si BTS V. Kaya pa ba mga kapuso? Naku, maging ang GG o yung galunggong ho, nagmahal na rin sa ilang palengke sa Metro Manila. Tulad halimbawa dyan sa Blumentritt Market na 2 linggo na raw na mataas ang presyo ng sariwang galunggong. Naglalaro na raw yan sa 180 pesos hanggang 200 pesos ang kada kilo. 180 pesos naman sa kada kilo ng frozen galunggong. Kaya ang ilang mamimili, kalahating kilo muna ang binibili para makatipid. Ayon sa mga nagtitinda, mas mataas daw ng 20 pesos ang presyo ng sariwang galunggong ngayon. Kumpara po yan noong bago ang November 1 kung kailan nagsimula ang closed fishing season para sa galunggong sa Palawan. Ayon po sa mga nagtitinda, posibleng tumaas pa ang presyo ng sariwang galunggong sa susunod na buwan. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Ito ang pinaka-favorite ko dito eh. Pag-usapan ng pagkain from galunggong, ituloy naman natin ang ating Ilonggo Dish Series. Matatakam na naman tayo, di ba? Sa lulutuin ni Chef Boy Logro. Alam mo yung KBL? Ano yun? Yung kadyos, baboy at langka. Ngayon ko lang narinig yan. Talaga ba? Oo, Nako. pero K yan K. As in, kompletos ricados yan, mga mare. May karne na, may gulay pa. Oh, diba? San ka pa? Sobrang healthy yan. At ito na nga, mga kapuso, chibuga na! Mga kapuso, I'm sure matatakam kayo sa dish na iluluto natin. Ito yung dish na may K sa bibig at lamisa. KBL. Ano ba yung KBL? Yun ang kadyos, baboy, langka. Mayroon tayong instead na, alam niyo naman dito sa Maynila, wala tayong tanim na batuan. Kaya ito po yung ginagamit natin, ang ating kamyas at ang ating buhay na buhay o sariwang-sariwa na sampalok. Yan. At meron tayong tinatawag na, ang nakalagay doon, English nga pigeon pea. Wala tayo noon makita, so ginamit ko naman itong ating spring beans. Yan. At ito po yung sigarilyas. Alright, so ito na, simula tayo. So simple lang. Ilagay lang natin ang ating pork stock, yung ating pinagpakluan ng pata. Ilagay natin ang sampalok. Yan. Dapat batuan talaga, pero wala tayo dahil sampalok na lang. At ang ating kamyas. Ilagay natin ang ating tanglad. Oh, ito po, pipit-piting ko lang ng konti para lumasa. Ngayon,
ilagay natin ang nilaga naman na pata. Pwede na rin isama yung ating langka. Mga kapuso, sabi ng National Nutrition Council, ang langka ay may maaring mas mataas ang vitamins at minerals kaysa apple, saging at avocado. Antayin natin kumulo. So, lagyan natin ng konting yum, 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 ping, ping, ping. Kunti pa, yum, 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 ping, ping, ping. Black pepper. Ilagay ko na kaya siriguerillas para buo na. Okay lang yan. O, tingnan mo. Ganyan lang yun sa probinsya eh. Kumukulo na. So, ilagay natin ang ating sinigang na powder. Nilalagyan talaga nila po. Yan. Bukod sa maasim na yan, aasiman pa natin. Ilagay natin ang ating itong spring beans. Kung kayo'y natatakam, ako rin. Siyempre naman, titikman ko ulit yung asim niya. Hoy! Lasang-lasa ko yung kamyas, sampalok, at yung langka, nag-incorporate, grabe. Okay, talbos. One boil na lang. Kunin mo natin yung laman. Iyon! Sarap naman ito. Lagyan natin ang garnish. Yung leeks. Okay, so ping, 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 yum, yum, yum! Ayan, luto na ang kibel. Tikman na natin at sibuga na! Dali tikman natin. Sobrang sarap. Mga kapuso, sibuga na! Sa Lunes na, ikinakasang tigil pasada ng grupong Piston. At kaugnay po niyan ay nakasalang sa Balitang Hali si Piston National President Modi Floranda. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang tanghali po sa lahat. Ginoong Modi, anong masasabi nyo sa sinabi ng LTFRB na paglabag daw yung transport strike sa inyong prangkisa na isang pribilehyo? At sa bahagi po natin ay lagi naman sinasabi ng gobyerno yan na kapag naglulunsad tayo ng pagkilos ay ang lagi nilang pinananakot ay kakansilahin yung ating mga prangkisa. Tandaan po natin ng prangkisa po ay bagamat sinasabi nila ito ay pribileyo pero ito ay malinaw na pag-aari din ito ng mga operator sapagkat tayo ay nagbayad. Yung sinasabi nilang libre ang prangkisa ay binayaran po yan ng ating mga operator. Sa atin po ay itong ating pagkilos naman ay sinusuhayan mismo ng ating saligang batas dahil sa ilalim ng provisyon ng ating saligang batas. Ito ng batas na nagbabawal sa isang matahimik at maayos na pagkilos o pagtitipon-tipon ng ating mga mamamayan. So hindi po kayo natatakot sa sinasabi ng LTFRB na baka mawalan kayo ng prangkisa o masuspende yung prangkisa nyo kapag kayo sasama? Ang sa atin po ay sana ang reaksyon ng LTFRB. Dapat tanungin din po nila, bakit nga ba magkakaroon ng tigil pasada? Bakit nga ba nagkakaroon ng welga? Dahil sa kanilang mismong programa ay hindi tumutugon sa pangangailangan ng sektor ng ating public transport. Sapagkat silalim po ng modernization ay hindi magbibenefit dito yung ating mga operator. Hindi magbibenefit yung ating mga pasahero, yung ating mga drivers, lalo sa lahat, yung ating mga pasahero. Dahil sa ilalim ng modernization program ay dihamak na mas mataas yung pamasahe ng ating mga manlalakad. Na alam naman natin na kulang at kapos yung kita o sahod ng ating mga manggagawa at ng ating mamamayan. Modi, initially nabanggit po na ang mga sasali ditong jeepney units, nasa tansya doon nila parang 100,000. Aabot ho ba talaga doon o mas marami pa ho? Tansya po natin ay baka humigit pa sa 100,000 dahil marami pong
nagpaabot sa atin na kahit hindi ho nating membro, sila kung piston, ay nagpaabot sila na makikisa dahil yung issue ay para sa kanilang karapatan, para sa kanilang kabuhayan at servisyo. Pero kung more than 100,000 ang sinasabi po ng LTFRB, mga ilang mga ruta lamang daw naman ang apektado nito at may mga libreng sakay na in place. So sa tingin niyo mararamdaman ho ito? At tingin po natin ay mararamdaman sa darating na araw ng Lunes at Martes at Miyerkules. Okay, pero tuloy ho ba ang pakikipag-usap sa inyo ng mga opisyal po ng LTFRB para kung sakasakali hindi na ito'y matuloy pa at mahirapan po yung ating mga sumasakay na mga kababayan? Ang sa atin naman ay tayo na po ay dumaan sa process. Kung natatandaan po natin, nung mag-wilga tayo noong March 6 and 7, tayo ay mismong pinatawag ng Office of Secretary at yung ating pong demand sa ating na ilatag. Mula po noon ay tuloy-tuloy yung ating dialogue sa Secretary Jim Bautista at ganoon din kay Chairman Guadis. At humarap din tayo sa mga hearing sa Kongreso at Senado. At tayo ay formal na sumulat sa Office of President para ipabot yung ating kahingian, yung ating karaingan. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali, sir. Salamat din po. Ingat po, ingat. Salamat din po at yan po si Piston National President Modi Floranda. Tuloy po ang pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba pang world leaders sa 2023 APEC Summit. Ilan po sa mga tinalakay ang issue sa klima at enerhiya. At mula po sa San Francisco, California, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, pasado alas 7 na ng gabi ngayon dito sa San Francisco sa California at sa mga sandaling ito ay ginaganap na ang APEC Economic Leaders Reception o dinner para sa kanila. Bago nito, ngayong araw din nangyari yung pagbubukas ng APEC Business Advisory Council Dialogue kasama ang APEC leaders. Kaugnay naman, Connie, dun sa usapin kung natuloy na ba o matutuloy pa yung pag-uusap o yung pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Chinese President Xi Jinping na una nang sinabi ni Pangulong Marcos na dapat ay ngayong araw magaganap ay sinabi sa atin ni Ambassador or the Philippine Ambassador to the US na si Babe Romualdez na posibleng bukas na ito mangyari. Nung tinanong natin kung ano bang dahilan, bakit hindi ito natuloy ngayon, wala pang detaling maibigay sa atin. Pero nang tanungin natin kung matutuloy pa ba, ang sagot niya ay they are very confident. Kumpiyansa silang matutuloy ito. At tungkol sana sa tension pa rin sa West Philippine Sea at kung paano pahuhupain ang tension dito ang sentro ng magiging pag-uusap ng dalawang leader. Narito ang aking report. Ito na ang ikalimang beses na nagkausap sina Pangulong Bongbong Marcos at US Vice President Kamala Harris at hindi pa rin nawala sa agenda ang West Philippine Sea. We had a meeting with Vice President Kamala Harris before the beginning of the APEC conference. And we just generally chatted about the issue. She was very interested to know what our assessment was on the situation in the West Philippine Sea. And I just went through the narrative of what had happened in the past few months. And we tried to discuss some of the ways forward. Napag-usapan din ng dalawang lider ang pagpapatibay ng relasyon at alyansa ng dalawang bansa. Pinag-usapan ang pagpapalalim ng ugnayan sa seguridad at ekonomiya. Muli ring iginiit ng Amerika ang pangako nitong ipagtatanggol ang sovereign rights ng Pilipinas sa South China Sea, gayon din ang Mutual Defense Treaty. Sa mismong APEC Summit, ginawa na kanina ang tradisyonal na family photo ng APEC leaders. Pinangunahan yan ng host na si US President Joe Biden. Naroon din si Chinese President Xi Jinping na unang pagkakataong makabalik sa Amerika matapos ang 6 na taon. Dumalo rin si Pangulong Marcos sa APEC Economic Leaders Informal Dialogue kung saan tinalakay ang sustainability, climate, and just energy transition. Nagpulong na rin ang US-APEC Business Coalition. Samantala, Connie, kanina lamang ay nangyari na nga yung pagpirma ng dalawang
Gobyerno ng Pilipinas, represented by Energy Secretary Rafael Lotilla, at American o US government, represented by US Secretary of State Anthony Blinken, dun sa 123 agreement. Ito yung kasunduan na papayag sa mga kumpanya sa Amerika na magdala ng nuclear energy technology dito sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos na sumaksi sa naturang pagpirma o paglagda sa naturang kasunduan, natutuwa siya na masaksihan ang pagpirma sa kasunduang ito. Aniya, isa itong milestone towards a more energy secured and green Philippines. Bukas naman may mga nakatakdaring pulong na dadaluhan si Pangulong Marcos, kabilang narito ang kanyang pagpupulong kasama si Elon Musk at ang mga TikTok officials. So yan muna ang latest na sitwasyon dito pa rin sa San Francisco, California. Balik sa inyo, Connie and Rafi. Maraming salamat, Mariz Umali. Pumalag naman ang Department of Foreign Affairs sa sinabi ng China na nangihimasok ang Pilipinas sa karapatan nila sa Ayungin Shoal na kasama sa inaangkin nilang teritoryo. We call on China to remove all these illegal structures, cease reclamations in South China Sea, and be accountable for the damages caused by these illegal activities. Ayon kasi sa Chinese Foreign Ministry, paglabag sa kanilang soberenya ang pagpasok ng Pilipinas sa Ayungin at pagsadyang pagsadsad ng PRP Sierra Madre roon. Gate ng DFA, legal ang lahat ng resupply missions ng Pilipinas sa Ayungin Shoal dahil sakop ito ng exclusive economic zone ng ating bansa. Hindi rin daw nila gagawin ang abisong hinihingi ng China sa mga susunod na resupply mission sa Ayungin. Dagdag pa ng DFA, hindi isla ang Ayungin kundi low tide elevation na hindi pwedeng maging bahagi ng sovereignty claims. Kung titingnan din daw ang distansya ng Ayungin mula sa Chinese mainland, hindi ito pasok sa 200 nautical miles na pwedeng angkining EEZ. May sagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsupina sa kanya ng Quezon City Prosecutor's Office. Pakulong na lang ako kasi gina-oppress ako ni Franz. Pero paglabas ko pakulong ako, paglabas ko, hanap. Sabi ni Duterte sa isang TV program, inaapi umano siya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Si Castro ang naghain ng reklamong grave threat laban sa dating Pangulo matapos banggitin ni Duterte ang pangalan niya kaugnay sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, pagbabantayon sa kanyang buhay. Wala pang komento si Castro kaugnay sa bagong pahayag ng dating Pangulo. Nanaig ang San Beda University sa Taekwondo competition ng NCAA Season 99. Balitang hatid ni JP Soriano. Iba't ibang punches, kicks, literal na bakbakan ng mga student athletes para sa NCAA Season 99 Taekwondo Tournament Championship. Walang gustong magpadaig ang mga naglaban sa men's and women's taekwondo competitions. Nagpasiklaban sa iba't ibang uri ng kicks o sipa. May mga humataw din sa taekwondo standard kumse. Sa pagtatapos ng NCAA Season 99 Taekwondo Tournament, humakot ng medalya para sa iba't ibang division ang mga student athlete mula sa Arellano University Chiefs at Benilde Blazers. Pero ang overall team champion sa men's senior division ng Taekwondo, San Beda University! Ang team champion sa women's division nakuha rin ng San Beda. Sa San Beda University Taekwondo teams din galing ang men's and women's MVP ng NCAA Season 99. Ang goal naman po namin is championship. Ang bonus na lang naman po yung MVP kasi lahat naman po kami dito tinrabaho to, nag-sacrifice po para makamit po yung championship. So para sa amin lahat po ito. It pays off. All those struggles, all those sacrifices, all those blood, sweat, time, mga uluwa namin, sir. It pays off talaga, sir. Sobrang saya. Sobrang saya. Hindi may paliwanag yung saya na ramdaman. Hindi man naiuwi ng ibang student athletes ang team championships. Naging pagkakataon naman ang torneo
para magpakitang gilas ang mga atleta. In the past, maraming mga na-discover na naging national team from the NCAA who had competed later on sa SEA Games, Asian Games, and then even in the Olympics. So it's a big stepping stone, it's a big platform for them. Sa awarding ceremony, ang mga opisyal ng NCAA Management Committee mula sa 10-member schools ang nagbigay ng mga medalya at trophies. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, hindi hubiro ang makalunok ng tinik ng isda, lalo na ho sa mga bata. Ang isa pa niyang video na yan ay nag-viral po online. Kwento po ng amang si Jomar, hito ang kinain ng batang si Janela ng matinik. Pinainom nila ng tubig si Janela pero hindi ho natanggal ang tinik. Sunod na ginawa, pinakain po ng kanin si Janela. Pati na rin ang saging. Ayon sa ear, nose and throat specialist na si Dr. Dominador Garduño III, karaniwang bata ang natitinik sa lalamunan. Natitinik ang tao pagka may mali dun sa paglunok, hindi nag-coordinate. Kasi yung paglunok natin, coordination yan ng tongue, ng mga neck muscles, marami nagko-coordinate dyan. Sa mga bata, hindi pa nila masyadong developed yan. No? Depending on the age. Epektibo nga ba ang pag-inom ng tubig, paglulo ng kanin at pagkain po ng saging kapag natinik? Alamin yan bukas sa Pinoy MD 6 AM sa GMA Network. Kanya-kanyang paraan ang mga Pinoy para maipakita ang suporta sa pambato ng Pilipinas sa 2023 Miss Universe na si Michelle Marquez D. Ang isa nating kababayan, napawaw ang netizens sa kanyang Dihon art. Ayan o, terno sa green evening gown ni Michelle sa preliminaries ang giant leaf art ni Jonil Severino. Fresh from bakuran pa raw nila ang giant taro leaf na ginamit sa canvas. Gamit ang marker, cellphone application bilang guide at ilan pang materials, masusin niyang inukit ang silhouette ng mukha ni Michelle. 2 oras man ang inabot ng obra, sulit daw dahil meron ng mahigit 100,000 views ang video nila at pinusuan ng libu-libong users sa TikTok. Ayan. Welcome back, partner. Thank you. Salamat sa pakape. Sa uulitin hanggang next week. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama na rin po kami, Anjo Pertiera para kay Katrina Son. At Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.